Magandang araw mga boss, pinatawag ako ni customer dahil nga sa malakas daw yung talsik ng langis niya na tinanggal niya itong engine cap. Kaya ako naman, ura-uradang pumunta dito sa lugar niya para makita ko yung problema. Kaya nga paano mo naramdaman yun ito? Paano mo naramdaman kanina? Malakas yung talsik ng langis. Hindi, tumalsik lang konti. Yung parang galaw lang ng makina. Siyempre, umaandar. Tatalsik baga yung langis. Itong kausap ko mga boss, siya yung driver. Pero ang nagsabi sa akin na malakas yung tilamsik ng langis, yung may-ari mismo. Yung tinuro ng daliri ko mga boss na parang lampara. Tinanong ko si customer kung namamatay ba yan pag naka-start na itong makina. Ang sabi niya namamatay naman daw. Kasi isa sa kwento niya sa akin, pag naka-start daw itong makina, maingay, tapos malakas pa yung talsik ng langis. Pero pag ganito na may tumalsik lang na kaunti, start natin. Ito Melo, maramdam makita yan, tanggalin kita kayo pa. Pag tinanggal mo kaninang ganon, bumulok yung langis niya. Hindi naman. Talsik lang yung ano. Yan, ganyan lang. Tumatalog-talog lang. Yan, natural yan. Ayan. Natural lang yan, kasi may bomba yung langis eh. Ayun o. At saka, mararamdaman mo kapag may problema. Ha? Yun ang tinatanong ko sa iyo. Kaya napasugod kagad ako sa iyo eh. Akala ko malakas yung bugan yun. Ayun, tingnan mo. Walang lalabas na hangin. Kapay mo, ikaw kumapa. Walang malakas na tumutulak na hangin, di ba? Ibig sabihin niya, walang problema sa makina. Eh siguro nakapanood kayo, may tumalsik na lang, iskala nyo, natural yun. May tumatalsik talaga na lang siya sa loob. Kaya nga sabi ko siya, lagyan mo ng palad mong ganun eh. Pag may umaano na hangin, bumubulwak lang, tinutulak ng kamay mo, ayun, delikado yun. May pressure yun. Pero pag ganito, wala walang ano, talsik na langis Pero yung nakikita mo yan, natural yan. Bomba ng langis yun eh. At saka isa pa, para malaman nyo may problema, pag nilagay mo itong takip, tatalsik yan. Tatalsik yan, Tatalsik yan, Hindi mo yan may papato na ganyan pag lobo yung makina. Kaya, natarang-tarang siguro kayo kasi nakita nyo, may tumalsik na langis, akala nyo. Sino ba nakaisip nun? Ikaw? Sabi ko, ang bira. Paano ko eh. Ako yung kinabahan sa'yo. Sabi ko, ba't kaya Sige. Itong rebo talaga. Ha? Itong rebo. Pambira itong mga to. Kinabahan agad. Sige, kumain na ako. Start ko nga. Okay, namamatay yung ano lang. Okay, masyadong manunood sa mga kwento-kwento kasi. Yung talsik-talsik na langis niya, matagal ko na nga. May tumalsik na langis, ano na daw? Hindi ganon. Di ba nagsabi nun? Siya? Ayaw nga, pagbukas. Ha? Pinabukan na yung kanina sabi ko sa akin. Pati mabila mo kung may tao ng may makina. Tama yung ano. Paano? Yung mga napapanood nila, hindi naman ako basta-basta makapaniwala na gano'n. Natural natural yung metal siya kasi mga oil pump yan eh. Okay na okay. Saka yung hangin dito na lalabas, malakas. Normal lang yung Normal na gano'n. Wala nga eh. Nakakaanood kasi siya ng maling information eh. May bomba na langis yan. Hindi ibig sabihin, pag may tumasik na langis, global yung makina. Di ba? ano lang yan, vibrate lang ng ano. Makina umaandar na, umaandar eh. Oo, natural yun. Oo. Tsaka, pag may problema yan, sa bomba na langis, iilaw yung parang lampara. Pag umilaw yun, may problema. Hindi naman maingay ang makina. Normal naman, di ba? Ano na yan eh. Kaya napasugod akong bigla dito. Akala ko, Okay na tayo ha? Okay. Masyado kang kinabahan eh. Kawal kayo dyan. Sige mga boss, maraming salamat. Pinake-up na namin yung sakyan. Akala kasi blow-by na. Okay. Susi, baba ulit naman na. Ay, nako. Nervyoso na kayo eh. Oo nga, nervyoso na kayo eh. Kasi kayo nang nood sa talsik ng langis eh. Dito naman ako sa isang sasakyan nila, magche-check up. Okay, dito naman tayo. Ano problema nito? Yun lang, ang problema daw nito, may maingay dito sa makina. Sa nakita ko, yung belt lang naman ang maingay dito. Yung power steering belt, kung makikita nyo, ayan pumapalakpak na. Sabi niya, yay, salamat naman, papalitan na ako.
Eh, yun yung belt, oh. Tingnan mo, mapalag yung belt, oh, sa power steering. Ayan, oh. Kitang-kita naman, ang palag yung belt, oh. Pag hinilig mo yan, pag ganyan, maingay yan. Eh, sa ano, isus, pati itong ano niya, oh. Belt dito sa alternator. Oo. Palitan ng tatlo. Balikan na. Kumari. Eh, pangnipis na yan, oh. Tingnan mo, oh. Lubog na nga sa pulley. Pa-switch off ko na itong makina mga boss para mapalitan ko na itong mga belt niya. Ayan yung chinek up ko kanina. Pagtapos dito sa kabilang side, walang problema. Dito naman tayo. Ito totoo may problema. Sa pagtanggal nitong belt dito sa power steering, gagamit ka dyan ng box wrench sa number 14. Eh sa may sulok mga boss, oh, merong number 14 na bolt dyan, naluluwagan ka. Importante na maluwagan mo yan. Pag maluwag na, lipat muna ako dito sa tensioner bearing ng aircon, yung adjuster niya mga boss, luwagan mo yan sa may pulley, number 14 din yan. Ayan oh, nakita nyo, naluwagan ko na yung nut dito sa tensioner bearing ng aircon. Tapos dito naman sa alternator, gumamit ako dyan ng box wrench sa number 12. Niluwagan ko yung bolt dyan mga boss. Ayan, kung makikita nyo, naluwagan ko na. Balik ulit ako dito sa power steering belt niya. Meron pang bolt yan dito sa likuran ng pulley. Ayan mga boss, kung makikita nyo, niluwagan ko yan. Bali, tatlo yan luluwagan ko na bolt dito sa power steering motor niya para mag-adjust yan. Dito sa likuran pa yung isang bolt mga boss. Oh, ayan, yung nililis ko. Ayan, ayan, ayan. Ayan yung isa pang bolt na number 14. Luluwagan nyo lang naman yan. Wala kayong tatanggalin na bolt mga boss. Puro pagluwag lang. Pag maluwag na yung tatlong bolt, pwede mo na ngayon hilahin itong power steering motor mo. Ayan na mga boss, nahila ko na. At kung mapapansin nyo, itong belt, lumuwag na siya. Pwede mo nga na ngayon tanggalin yan. Siyempre naman, para matanggal mo yung belt, tanggalin mo siya sa inikutan niyang pulley. Para tuluyan mo na matanggal itong belt mo. Ayan mga boss, tanggal ko na. Ito naman ako ngayon sa aircon belt mga boss. Gagabit ka pa rin dyan ng box wrench sa number 14 para mapihit mo paluwag yung aircon belt adjuster niya. Dahil sa kaya ko naman dukutin ng kamay ko para mapihit ko yung bolt adjuster nitong aircon belt, kaya hindi na ako umilalim dito sa sasakyan ni customer. Pero ipakita ko pa rin sa inyo mga boss dito sa ilalim yung tensioner bearing nitong aircon belt kasama yung adjuster niya siyempre. Ayan siya mga boss, oh. Ayan oh, kung makikita nyo, ayan. Yung tinuturo ng arrow. Nakita nyo yung belt, di ba? Lumuwag na siya. Kaya balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina dahil nga sa itong aircon belt, tatanggalin ko naman na yan. Same procedure lang naman mga boss. Siyempre sa pagtanggal ng aircon belt, ililis mo siya dito sa iniikutan niyang mga pulley, ganun. Hindi yung basta-basta mo nilang hahatakin. Hindi ako galit para matuto lang kayo. Ayon kay customer mga boss, itong aircon niya or compressor niya, hindi naman na pala gumagana kaya hindi ko na yan papalitan para hindi na siya mapagastos pa. Kaya lipat na ako dito sa pagtanggal ng alternator belt niya. Nakita nyo naman, naluwagan ko na yung bolt dito sa ibabaw ng alternator kaya hilahin nyo lang yung belt para itong alternator umabante. Pero pag masikip siya mga boss, merong number 14 na bolt and nut sa ilalim, luwagan nyo lang. Kaya lang ito mga boss, hindi ko na naluwagan yung sa ilalim niya kasi maluwag itong alternator. Kaya nung hinila ko yan, maluwag ko nang natanggal itong belt. Ayan na mga boss yung belt niya oh. Ilusot nyo lang itong belt sa radiator fan blade niya para tuluyan nyo na yung matanggal. Ayan na mga boss, natanggal ko na. At dahil sa huling tinanggal nyo itong fan blade dito sa alternator, ayan naman ngayon ang una nyong ikakabit dito sa alternator mga boss. Gaya ng dati, ilulusot nyo itong bagong alternator belt nyo dito sa fan blade ng radiator. Ayan mga boss. Pag nailusot nyo na yan sa fan blade nya, isampan nyo na itong belt dito sa mga pulley nya. Siyempre dito sa alternator, dito sa water pump at higit sa lahat, isasampa mo itong alternator mo. Siyempre sa crankshaft pulley. Kaya lang itong sukat ng nabili ni customer na fan belt medyo maliit. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, isisiksik ko itong belt dito sa pulley na kahit daplis lang, okay na yan. Tapos ipapa-start ko itong makina pero pitik lang sa pag-start. Pitik lang, huwag mo i-start. Okay. Ganun lang mga boss pag masyadong maskip yung belt kasi pinihit ko na yan sa ilalim yung bolt niya para umabante itong alternator, talagang sagad na. Kaya ganun na yung ginawa ko. At dahil sa nailagay ko na itong bolt mga boss, kung makikita nyo, naglagay ako ng screwdriver dito sa pagitan ng alternator at makina dahil nga sa ibubuka ko itong alternator para itong belt niya mag-adjust. Pero sa pag-adjust ng belt mga boss, tandaan nyo, dapat wag naman sobra sa higpit. Hanggat maaari meron niyang plate.
At pag sigurado ka ng maayos na yung pagkaka-adjust mo dito sa belt, gumamit ka na ngayon ng box threads na number 12. I-final mo na yung higpit dito sa ibabaw ng alternator mo. Yung bolt nga na number 12 dyan mga boss. Higpitan mo yan ng maayos. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko ng bolt dito sa ibabaw ng alternator, ito naman ako ngayon sa pagkabit ng aircon belt. Hindi ko na pinalitan ng bago yan mga boss dahil nga sa hindi naman pala gumagana yung aircon ni customer. Sa paglagay naman nitong aircon belt, isasampa mo lang yan dito sa crankshaft pulley, tapos sa aircon compressor, at syempre sa tensioner bearing niya. Yun yung pinaka-adjuster. O di ba mga boss, napakadali lang naman kung kayo ang magpapalit ng mga belt nyo kung ganitong klase ang i-DIY nyo na sasakyan. Pag naisampa nyo na yung aircon belt niya, o isunod mo naman ngayon itong power steering belt mo. Basta pag nagpalit kayo ng mga belt, tandaan nyo yung mga inikutan niya para hindi kayo malito. Mga boss, na ilagay ko na itong belt dito sa power steering, iangat nyo na itong pump niya. Ayan na maghihigpit mga boss yung pump. Kung mapapansin nyo, dito sa likuran ng pump niya, ayan pinaangat ko kay customer yan Ayan kung ginagawa niya, inaangat niya itong pump para itong power steering belt niya mag-adjust. Pero lagi nyo tatandaan mga boss, sa pag-adjust ng belt, wag naman sobra sa higpit hanggat maaari meron siyang play. Tapos gamit ka na ngayon ng box threads na number 14. Mga boss, nakikita nyo sa may likuran, inuna kong higpitan yan. Siyempre naman mga boss, dapat sigurado kayo na maayos yung pagkakahigpit nyo sa mga bolt para hindi lumuwag itong belt. Tapos ito namang hinihigpitan ko, yan yung sa ibaba ng pulley. Dapat maayos din yung pagkakahigpit nyo dyan. Idiin ko itong belt mga boss, dapat may clearance yan. Pag okay naman na siya, dito naman ako sa ilalim ng sasakyan mga boss para makita nyo kung paano ko in-adjust itong belt. Same tools lang din yung gagamitin nyo, number 14 na box wrench para may adjust nyo itong belt nya mga boss. Ayan kung makikita nyo, hinihigpitan ko itong bolt adjuster ng tensioner bearing para itong belt mag-adjust. At pag okay na yung pagkaka-adjust mo dito sa belt, higpitan mo na itong nut dito sa tensioner bearing mo. Gaya nga ng sinabi ko, dapat yung belt meron siyang play or clearance, huwag masyadong mahigpit. At dito naman sa bolt and nut ng alternator sa baba, dahil nga sa niluwagan ko kanina yan para mag-adjust itong alternator, ngayon ipa-final ko na yung higpit dito sa nut niya na number 14. Ayan na mga boss, okay na yung pagkakalagay ko dito sa mga belt ng alternator, power steering at aircon. Kaya balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina for another check-up dito sa bolt ng power steering. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinigpitan ko siya ulit pero okay naman. At ito naman yung sa likuran ng power steering niya. Ayan, higpitan nyo maigi mga boss. Di ko pa nahigpitan yan pero okay na ngayon. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon pa-start itong makina. Ito lang minsan ang hindi maganda mga boss yung pag ang parkingan nyo maputik. Nako, laging maingay ang belt niyan kasi yung singaw ng lupa nagmo-moist dito sa mga belt. Kaya tuwing umaga basa yung mga belt mo, tapos yung pulley kinakalawang, ganun. Kaya lang no choice si customer. Kaya muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit.